Okay mga Lods, isa munang malaking shoutouts kay Fiscal EJ dahil, well, panoorin muna natin yung simula ng video. Let's go. My fellow citizens, Okay. corruption has killed the people of Cebu. The national government has stolen too much from the people. First, it was only money and our national pride, but now we have reached the point where our corrupt politicians Okay. are directly taking human lives as well. There is no more hope for the Marcos administration. Our president steals and parties while our citizens suffer and drown, which is why, alongside Mindanao, I will call upon the people of Cebu and the rest of Visayas to join our calls for secession. Okay, pause. Gusto ko munang balikan nyo yung mga dati nating content dito kay Kiko Barsaga. Kasi, sabi ko nga sa inyo, ito yung culmination ng katangahan niya. Kumbaga, bumingo na. Pero, siguro, bago muna tayo pumunta dyan, gusto ko lang sanang sabihin sa inyo na pwede naman natin i-criticize ang gobyerno. Wag lang tayong aklas towards the government. Kumbaga, meron naman tayong peaceful rally. I mean, nakipagdebate pa ako para dyan, di ba? Kung napanood niyo yung podcast ko with Dalawang Sentimo and sa Politikang Ina Mo podcast, nag-debate kami about sa peaceful rally. And ako naman, ending, I agree with them na siguro, okay na gamitin yung, kung baga may last resorts tayo. Pero wala pa tayo sa last resort ngayon, mga Lods. I think everyone would agree na may utak na maayos natin through regular process of rallying, di ba? Pwede. Sama-sama tayo sa rally, magkita-kita tayo doon kung may oras kayo, di ba? Pero ang hindi ko gusto rito, yung mga tao kagaya ni Kiko Barsaga, na tinatry nilang buwagin yung ating gobyerno. Okay? Now, gusto ko muna kayong, kung hindi nyo napanood yung mga content ko dito, bibigyan ko kayo ng briefer dito. Kasi nung 2024, mga Lods, naalala ko to Nung 2024, nung nandito pa si Duterte, I believe ito yung first half ng Duterte, ng 2024. Si Duterte, gustong-gusto niya na isisid ang Mindanao sa Luzon, okay? So sila ni Pantaleon Alvarez. And may mga debate na noon against legal luminaries kung dapat bang demanda si Duterte ng citing to sedition. Meron nagsasabing oo, meron nagsasabing hindi. Ngayon, yung talking points na yon, nalusaw yun sa hangin. Ibig kong sabihin ba, walang nakinig kay Duterte. So ang ginawa nila, binanatan nila ng binanatan si Marcos ng bangag. So, doon nagsimula yung bangag na yun. Again, guys, i-google nyo ako, i-fact check nyo ako, tapos debatihin nyo ako dyan sa comment section kung mali ako. Ganun lang kasimple to, mga Lods. Pwede nyo akong i-correct anytime. And I will be standing corrected kung talagang mali ako. So, anyway, balik tayo dun sa kwento na to. Ang point ko rito, matagal ng ngas-ngas ng mga DDS yan. Matagal ng talking points ng mga DDS yan. Yung secession na yan. Kaso walang nasasampulan. But today, today is the day. Nawala. Ulit. Today is the day. Kung saan may masasampulan ng masarap na palo ng batas dahil, well, merong nangyari dito kay Kiko Barsaga. Ngayon, balikan natin yung sinabi ni Fiscal EJ sa bandang 3 minutes and 30. Salamat, Fiscal EJ. Si Fiscal EJ talagang galing niyan talaga. Ito. Writings or social media posts. Okay, ano yan? If we analyze the public statements at social media posts ni Barzaga, malinaw na tugma ito sa elements ng krimen. Ano yung krimen na yon? Ano yon? He's not just expressing dissatisfaction. He's actually urging regions to secede, which clearly tends to stir up the people against lawful authorities and disturb public order. Yun. Aside from possible criminal liability, Congressman Barzaga could also face disciplinary action under the rules of the House and also under Republic Act 6713. Okay, pause. So, ano ibig sabihin ano yung sinasabi ni Fiscal EJ dyan? Kasi mga Lods, eto na, meron nang nasampulan. Ayan. Yun.
So just recently mga lods, kalalabas lang nung balita na to, mainit-init pa galing sa Pugon. Alam niyo naman tayo, pagdating kay Kiko Barsaga, unang-una tayo dyan. Tayo ang papas break sa balita dahil po si Kiko Barsaga ay nademanda ng citing to sedition. Kung si Duterte dati nakalusot, ikaw naman yung sumalo, tanga, di ba? Nakalusot na yung matanda tapos inako mo pa. Hindi naman talaga nakalusot kasi nasa dahig di ba? So nagdilang, I don't know, masasabi ko ba na nagdilang anghel si Fiscal EJ, pero he is right, at least na makita na ma-detect na there was liability, criminal liability dito kay Kiko Barsaga. Mukhang nakinig sa kanya ang DILG kasi I believe DILG ang nagsampa ng kaso nito, or at least from the DILG yung tao, but I'm not sure. But that's just nuance lang ng nung case yun pero what is important is there is already a case pending kay Kiko Barsaga. Ayan! Ang kulit mo So ano ang ibig sabihin nito mga lods? Una, ayon kay Fiscal EJ, may administrative case. Pwede siyang magkaroon ng administrative case. Meaning to say, pwede siyang sipain sa Kongreso in the event na, positive talaga yung maging resulta nito against him. Pangalawa, of course, may kulong to. Hihima siya ng rehas. Tapos, shoutouts po sa isang aking, I don't know kung ano to, in relation to cybercrime ba? Tingnan natin. Ayaw nga yun, Republic Act number 10175. Okay. In relation to cybercrime to, so talagang patong-patong na kaso to, di ba? Oh my God! Oh my God! Magpapaskong sumasagot ng kaso itong si Kiko Barsaga. Ayan kasi yan kasi yung consequences ng actions natin mga lord. Again, okay lang naman tayong magkaroon ng kritisismo sa gobyerno. Our constitution affords us na gawin yan through peaceful means. Kaya nga, meron tayong freedom of speech and expression. Kaso, yung freedom of speech and expression, hindi yan absolute. Meron pwedeng sabihin, may bawal sabihin. Isipin nyo na lang yung freedom of expression, di ba? You can express yourself as much as you like as long as you do it lawfully. Meaning to say, pwede kang magsasayaw, pwede kang magkakanta, pwede kang magmiyaw-miyaw, basta wala kang naabalang ibang tao. Di ba? Napakasimple. O, ibig sabihin, sa speech din, ganun din. Pwede kang magsalita, pwede kang mag-criticize, basta wala kang inaabalang mga tao. Ang inaabala directly nitong si Kiko Barsaga ay ang gobyerno. Bakit? Kasi nga, halimbawa, may mga estupidong DDS na nakinig sa kanya. Okay, sa Cebu, di ba? At biglang nag-aklas. Siyempre, ang gobyerno, didepensa yan, di ba? So, paano kung may mangyaring hindi ka aya-aya doon sa mga nag-aklas na yon? Anong sasabihin ni Kiko Barsaga? Ay, sorry. Tandaan nyo, nung rally sa The Fort sa Forbes Park, hindi man lang siya nagtagal doon. Tapos ngayon gusto niya si session. Alam nyo kayong mga DDS kayo, ginagawa kayong pawns. Alam nyo yung pawns, di ba sa chess merong mga pyesa doon. May king, may queen, merong horse, may horse talaga, may donkey, may torre, at saka may bishop. Kayong mga DDS na nakikinig sa kanya, you are just mere pawns. Okay? Ibig sabihin, ititira lang kayo, tapos pagka you are not that important to them. Kasi kayo ang target audience ni Kiko Barsaga. Sa mga bawat post niya, kayo ang nagla-like, kayo ang nag-share, kayo ang nagko-comment, and kapag ganito, na gusto niya ng hiwalayin ang Cebu or ng Visayas sa Luzon, kayo ang maapektuhan. Buhay nyo yung masisira. Hindi naman buhay niya Diba? Pag natanggal tong kongresista, mayaman pa rin yan. Kasi of course, galing siya sa isang political dynasty. And of course, sinabi naman nila na madami silang pera, na may pera sila. Hindi pa nga daw nahahati yung pera ni Kong PD sa kanila Point dito, maganda yung buhay ni Kiko Barsaga.
minor inconvenience lang sa kanya yung mademanda siya. Kasi meron naman siyang pera pangkuha ng abogado eh. Paano pa kayo na wala naman kayong ganyang kalaking salapi? 'Di ba? Parang nangyari dun sa Mendiola, 'di ba? 'Di ba? Ganyan-ganyan yung mangyayari dun. Anong nangyari dun sa mga tao? 'Di ba dinimanda sila? Kung wala yung grupo ni Eli, kawawa yung mga yon. Totoo lang kasi yung mga lawyers doon, mga pro bono lawyers yun, libre yun. Paano dito? Anong mangyayari? 'Di ba? Paano kung may nadaling mga pulis doon? Di yari. Isipin yung mabuti kung sino sinusuportahan nyo dito sa social media. Especially if ilalagay kayo sa kapahamakan. Please, wag po kayong makinig dito sa tao na to. Mas malaki ang talo kaysa sa panalo sa pakikinig dito sa tao na to. And finally, Kiko Barzaga, baka naman pwede tayo magkaroon ng debate. Magdebate tayong dalawa, ikaw versus ako. Walang sakitan, walang boxing, walang ganyan. Debate lang, usap tayo bro. Kasi palagay ko, sobrang mong papansin. Yung media naman, nagiging media darling ka. Imbes kina-counter yung points mo, ine-enable ka pa. Hindi na pwede yung ganun dito, boy. Tuturuan kita ng leksyon, tamang-tama, teacher ako. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.